aking bagong bodyguard. Ginoong Pei. Ito ay mga bodyguard na tinawag ng matanda sa mataas na presyo. Napakabata ng mga batang ito para maging bodyguard. Natatakot akong muling maloko ang matanda. Kami ay profesional. Iulat mo ang kalagayan anumang oras. Maling tao. Ay nako. Tatanungin ko si Lolo. Lolo, yung bodyguard na binigay mo sa akin, ano ang nangyayari? Nabisto ka na naman ba? Sino bang mandurukot na nagpaloko? Deep focus Sa tagal na, nasa paligid mo, wala pang isang lamok. Ako nitong matandang buto, nais ko sanang makapiling apo. Lahat ay nag-iisip na parang nababaliw. Buti na lang sa panaginip. May mga Diyos na nagbigay ng liwanag sa akin. Sabi nila ito ay, masamang enerhiya na humahadlang sa aking kapalaran sa pag-ibig. Kaya't ako'y nananatiling nag-iisa. Masamang enerhiya, oo nga. Kaya nga ako, naghanap ng bodyguard para protektahan ka. Nawala na ang masamang aura. Dumating na ang swerte sa pag-ibig. Aking apo, hindi ba't magkakaroon na ng kapalaran? Lolo, tungkol sa bagay na ito. Sige na, ganito na ang magiging desisyon. Nalaman ko na ang ating tatay, nasa Pays, nagtatago sa mommy, kumuha ng misyon bilang bodyguard, para lang mahanap ang tatay. Kaya kailangang mapasaya natin si Kuya Boss, para mapanatili tayo, para hindi tayo umalis. May mga hindi kilalang tao na lumalapit kay Kuya Boss. Ginoong Pei, ang mahahalagang dokumentong ito, kailangan ka namin ng agarang tulong. Nakamontrol na ang target. Ito. Mali. Ito ay empleyado ng aming kumpanya. Dumating siya para maghatid ng dokumento. Pasensya na, Tito. Hindi namin sinasadya. Nagkamali tayo. Tito kumakain ng candy. Ayos lang. Ang cute nyo naman. Ang dami nyo energy. Sa tingin ko, hindi rin ako masyadong nangangailangan ng bodyguard. Tiyo, ikaw ba ang aming tatay? Ang galing ni Pangulong Pei. Walang kahit isang lamok na babae sa paligid. May 4 na anak pa. Ito ay para magpanggap na may damdamin. Saan sila nagmula? Ngayon din. Ibalik niyo sa akin. Si Ginoong Pei ito, tito ng employer. Kami ay mula sa Shingchen Boxing Gym. Pumunta sa Shingchen Boxing Gym. Sira na si Puding. Hindi pa natagpuan si Itay. Tito ng employer, kung ibabalik kami. Siguradong, papaluan kami ni Mommy. Tapos na kami, nahanap na si Papa. Tiyo na amo, siya ang ating Papa. Papa, sa lahat ng taon na nandito ka, wala kang kahit isang lamok. Kapag may misyon ka pa, nakakaharap pa ng ganitong gwapong lalaki na sobrang astig. Swerte mo naman. Guwapo. Matulog ka na. 姐姐不白睡你。 Lahat ng pera ibibigay ko sa'yo.
Pangulo, dumating na. Naglakas loob kang lumabas nang hindi ko alam. Para kumuha ng misyon. Nahuli kita. Buksan niyo ang mga maliit niyong puwet. Yung babae noong gabing iyon. Tapos na. Mommy, nagkamali kami. Gusto lang naming kumita ng mas marami. Para makatulong kay Mommy. Gusto naming hanapin si Daddy, para hindi na mahirapan si Mommy. Ilang beses na bang sinabi ni Mommy, wala tayong Daddy. Alam ni Mommy na matalino kayo. Pero bata pa kayo. Paano kung may mangyari? Mommy. Buti na lang sa pagkakataong ito. Mabait ang amo na nakilala namin. Hindi siya nakipag-away sa inyo, kaya nakabalik kayo ng ligtas. Kung hindi, ibebenta kayo. At binibilang pa ang mga candy. Bakit mo ako binibilang? Mama, nasa sasakyan ang tito na amo. Mr. Employer ang gwapo at mayaman. Mama, kahit na lagi mong sinasabi, wala kaming tatay. Pero sa pagkakataong ito, ganito kagandang lalaki, kailangan mong pahalagahan ito. Tatay, tingnan mo, yan ang mommy natin. Ang ganda niya, hindi ba? Ang mommy ng bata ay siya, hindi ba? Tunay nga bang ako ang kanilang tatay? Ang mommy ng bata ay siya. Tunay nga bang ako ang kanilang tatay? Lolo. Oy, sino ba akala mo? Hindi ba ito yung inabandona mong anak na babae ng Lin family? Yung tinakwil at pinaalis sa bahay. Mukhang sa mga nakaraang taon, hindi ka rin naging maganda ang buhay. Nabuksan mo ang isang basurang dojo. Hindi ka ba nagsusugal o nanlilinlang? Gumagawa ka ba ng mga panlilinlang? Lin Yuro. Ilang taon na tayong hindi nagkita. Mukhang mayaman ka pa rin. At ano naman kung ganun? Pamilya Lin, mabilis na makakakuha ng investment mula sa Pay. At ako ay magiging bahagi ng Pay Group. Asawa ng presidente, darating ang panahon. Hindi ka karapat dapat na magbigay ng sapatos sa akin. Sino ang nag-utos sa'yo na ganito ang sabihin tungkol sa aking ina? Ang mga may masamang puso ay nakikita ang lahat na marumi. Kung mga api ka sa aking ina, sasaktan kita. Masamang babae. Inang Lin Xingchen. Tumaas na ang iyong kakayahan. Ito. Hindi mo naman ito nakuha sa kung sinong ligaw na lalaki, di ba? Mga anak na ligaw. Lin Xingchen. Nagawa mo talagang saktan ako. Sinaktan kita, kaya nga, kailangan pa bang maghanap ng maswerteng araw? Ang galing mo, mommy, ang tapang mo. Kayo, ako, tumigil na kayo. Kuya Jingshen. Yung babae na ito, kakaibang lakas, nananapak sa akin kanina. Mommy, siya ang tiyuhin ng amo. Siya ang pangulo ng Pay Group. Si Pei Jingshen. Bakit parang may pamilyar na pakiramdam? Ako, Ginoong Pei, tungkol sa mga bata, tungkol sa pagkuha ng mga gawain ng walang pahintulot, humihingi ako ng tawad sa iyo, tungkol sa akin at sa kanya. Walang kinalaman si Ginoong Pei. Mga bata, umalis na tayo. Palem, tito. Nakalimutan ba niya ako? Kuya Jingshen, hayaan na lang silang umalis. Kakagaling lang nila, tumahimik kayo.
Pangulo, bakit parang hindi masaya ang itsura niya? Ay, Chang Feng, tanungin kita, Ginoo Pei, sabi mo, sa anong sitwasyon mo sinasabi? Maaari niyang kalimutan ang tungkol sa one night stand. Maaari rin niyang kalimutan ang taong pinagtitripan niya. Ah, one night stand. Pagtitrip. Ito ang unang uri. Maaaring abala rin ang kabilang partido. Oh, sobrang seryoso na klase. Ikalawang klase. Baka naglalasing at hindi na maalala. Walang kaalam-alam kung ano ang ginawa. Mayroon pang ikatlong posibilidad. Para sa taong iyon. Yung gabi o yung pagkakataon. Wala talagang halaga. Parang ano? Parang lumabas at aksidenteng nabangga ang poste ng kuryente. Nangyari na, kalimutan mo na. Walang dahilan para alalahanin kung anong hitsura ng isa't isa. Oh, tama nga, Pangulo. Ano ang gagawin tungkol sa bodyguard na iyon? Paano na? Magaling ang mga bata, hayaan silang magpatuloy. Dati, ikaw ang nagpilit. Naibalik ang mga bata, di ba? Kailangan kong linawin, mga bagay ng mga bata. Bumalik sa gym ng boxing. Ito. Tatay, kami ang nagdulot sa iyo ng problema. Guro. Pino. Pagod na siguro ang guro. Guro. Sisiw ang lahat sa akin. Noong tinulungan ko ang mga bata, na tumakas, naparusahan ako sa pag-upo sa posisyon ng kabayo. Kung hindi, tiyak na makakalabas ako, at tuturuan si Lin Yuro ng leksyon. Nasa kanya na naman ang pagkakataong magwala, at nakakapagpasakit pa sa iyo. Ginoong Pei, hindi ba yon ang batang mayaman ng Jiang Group? Hindi naman siguro, nagtatampuhan sila ni Boss Lin, di ba? Hindi ko inasahan, isa pa ring tanga. Lin Xingchen, ikaw pala to, yun ba ang dahilan kung bakit di ka makilala? Anong nangyari kay Ginoo Pei? Hoy, Ginoo Pei, sandali lang, ha? Gusto ko si uncle na amo, siguradong siya, ang ating tatay, HMM. At noon, sinabi ng mga taong naghanap sa amin, na may masamang espiritu sa tabi ng tatay, na kailangan naming protektahan. Hindi tatay, may panganib sa buhay, di ba? Oo, kailangan nating protektahan ng mabuti si Papa, para mapasaya si Mama, mas magiging masaya siya. Pero, galit si Mama ngayon. Kailangan nating mag-isip ng paraan. Pahintulutan si Mommy, magpatuloy tayong protektahan si Daddy. Jiang Yang. Katatapos lang ni Lin Yuro na sumigaw sa labas, na malapit nang makuha ng Lin family, ang pamumuhunan ng Pei. Mukhang totoo nga ito. Kamakailan lang ang Lin family, hindi ko alam kung anong swerte ang dala nito. Kung makuha lang talaga nila ang pamumuhunan na ito, maaaring ang pamilya Lin, ay makakahinga ng maluwag. O kahit umangat pa sa susunod na antas. Guro. Kung talagang makukuha ng pamilya Lin ang pamumuhunan na ito, yung amang tatay naming nangaliwa, yung mistulang nakakuha ng posisyon, at yung anak ng mistulang nagmamayabang na mistress. Di ba't muli na namang makakabida at masaya? Guro, ang ibig mong sabihin ay, kung ganito nga ang kanilang gustong gawin, makakuha ng pamuhunan na ito. Kaya't hindi ko sila papayag ang makuha ito. Master, kalmado ka lang. Ito ay isang lipunan na may batas. Alam ko, dati kang isang pangunahing ahente. Magaling ka sa laban, pero ikaw rin. Hindi pwede. Tama ba, siya pa rin ang iyong tunay na ama.
Anong iniisip mo? Mukha ba akong ganitong marahas na tao? Oh, naiintindihan ko na. Noong una, ang pay group, hindi ba nagbayad ng malaking halaga, ng ilang beses, gusto kitang anyayahan, doon sa kanila, bilang safety consultant. Marami ka nang tinanggihan. Di ba? Gusto mo bang gamitin ito para makabalik? Mas mabuti pang huwag na lang. Ang pinakamimithi ko ngayon. Kasama ang mga bata, na lumalaki ng malusog. Mommy, gusto namin, na ipagpatuloy ang pagprotekta sa tito, sa pagprotekta kay daddy. Pumirma kami ng kontrata, kailangan nating maging tapat. Oo, kailangan nating maging tapat. Sige, pero makinig kayo ha. Ang galing, salamat, Mommy. Nakuha ko na. Pwede na akong pumasok bilang empleyado sa pay. Gusto ni Mommy makitang si Daddy. Ganito. Para hindi makakuha ng puhunan ng pamilya Lin, maaari ko ring alagaan ang mga bata, 2 bagay sa isang bato. Ay. Wow, tingnan mo. Sino yan? Ang gwapo. Wow, sila yung 4 kahapon. Sobrang cute na mga bata. Ang grupong ito, ang aura nito. Para kang naglalakad na sentro ng atensyon. Mas nakakaakit pa kaysa sa mga celebrity na palabas. Lin Xingchen, bakit siya nandito sa PAI? Kasama pa ang ilang batang walang hiya. Nagpapakita ng walang hiya. Aya. Akala ko sino ang may ganitong kalaking eksena. Ay, ikaw pala, ate. Lin Xingchen, nandito ka sa pay group. Hindi ito ang iyong pangkaraniwang boxing gym. Nagdala ka ng bata. Anong kalokohan ang ginagawa mo dito? Ako ay bagong empleyado ng pay group. Bakit ka may opinyon? Kami ang mga bodyguard ni Ginoong Pay. Itong ginang ito, pakiusap, umalis ka. Akala mo ba, naglalaro ako ng bahay-bahayan sa'yo, lumayo ka. Ate, wala ka bang ibang ginagawa? Laging nakaharang dito, makakaapekto, sa imahe ng pay group. Ikaw, oo, sabi ng mommy, nagsasayang ng oras, nagsasayang ng buhay. Tita, ang buhay mo, ay hindi gaanong mahalaga. Ano bang sinasabi mo? Bakit? Gusto mo bang maranasan ang palo? Ang galing ni Mommy. Mabilis at maayos ang galaw. Talagang si Mommy. Kapag nakikipag-ugnayan sa mga taong walang pakundangan, kailangan mong gumamit din ng walang pakundangang paraan. Ito ang itinuro sa amin ni Mommy. Kapatid na Jingshen, nakita mo ba? Hindi lang siya nagtatanong tungkol sa kumpanya, pati na rin sinubukan niyang manakit sa akin. Siguraduhin mong hindi ka magpapabaya, nandito siya para humingi ng tawad sa akin. Sumama ka sa akin. Ako. Oo, Dinang. Lin. Mga bata, dadaling kayo ng tito sa pahingahan doon, para kumain ng merienda. Ayos ba? May pinakabagong strawberry cake, at chocolate milkshake. Ang saya. Salamat, Tito Changfeng. Tatay at nanay, tiyak na nagde-date. Ang saya. Lin Xingchen, hintayin mo ako. Mga bata, kumain kayo ng dahan-dahan dito. Nandito lang si Tito sa labas. Kung may kailangan, tawagin niyo lang ako. Salamat, Tito Changfeng. Salamat, Tito. HMM. Wow. Ngayon na nga. Pasok na.
Pasukin niyo at turuan ng leksyon ang mga batang walang hiya, mga walang hiya. Ginoong Lin. Ito. Mga bisita ni Ginoong Pei. Hindi ito maganda. Anong ikinakatakot? Ano man ang mangyari, ako ang bahala. Kuya Jingshen. Sa tingin mo, dahil sa mga iyon, na mga bata na hindi alam ang pinagmulan, magagalit ako sa iyo. Ay naku. Umalis. Hoy. Maliit na hayop. Wala na si Lin Xingchen. Yung puot na yon ang nag-aalaga. Tingnan ko kung paano ko kayo paparusahan. Di na nakakagulat na ito ay grupo ni Pei. Ang ganda ng paligid talaga. Lin Xingchen. Wala ka bang sasabihin sa akin? Ha, anong sasabihin ko? Kahit na ako ang may-ari ng boxing gym, pero pumasok ako sa Pei Corporation ayon sa tamang proseso. Mama, tulong, mama. May nangyari sa mga bata. Nako, paano nangyari ito? Hindi naman siguro may nangyari sa mga bata. Ann. Paano ito pwedeng mangyari? Diyos ko, ito. Anong nangyayari? Wala. Huwag na huwag. Basta-basta makipag-away sa mga matatanda, kasi baka masaktan ka. Naiintindihan mo, wala nang kakayahang kumilos ang kalaban. Gusto tayong hulihin. Kailangan pang maghintay ng 100 taon. Ang galing ng suntok. Sino ang nag-utos sa inyo na saktan ang bata? Nagtatanong si Ginoong Pei. Ito. Lin Yuru. Ipaliwanag. Kapatid na Jingshen, hindi ko rin alam eh. Paano kayo naglakas loob sa harap ni Ginoong Pei? Baligtarin ng puti at itim. Ayaw mo na sa trabaho, di ba? Chang Feng. Ginoong Pei, dalhin mo sila sa akin. Isa-isang interviewin. Tingnan kung sino ang nagudyok sa kanila. Oo. Pangulong Pei, nagkamali kami. Pakawalan niyo kami. Kailangan na namin ng tulong. Huli na. Dalhin niyo na sila. Mommy, ayaw din ng mga tito ito. Teka lang, Tito Changfeng. Itong mga gwardya. Noong pumasok sila kanina, parang ayaw nila. Oo, walang. Talagang gustong saktan kami ang mga tito. Pinipilit din sila. Hindi naman sila masama. Bukod pa dyan, hindi rin tayo nasaktan. Pwede bang? Huwag niyong parusahan ng sobra. Sige. Sundin ko ang sinasabi ninyo. Maraming salamat, Ginoo Pei. Maraming salamat, Ginoo Pei. Tayo ay nagkakamali. Hindi na namin uulitin. Salamat, baby. Sige na. Kuya Jingshen. Tingnan mo ang mga bata. Sabi nila ayos na sila. Pwede ba akong magtanong? Lumayas ka. Ate Jingshen, hindi mo maaring gawin yan. Pinapayagan kita na lumayas. Bakit nandito pa kayo? Nataranta ang mga bata, tungkol sa nangyari ngayon. Kami sa Pei Group, ay magbibigay sa inyo ng paliwanag. Bagamat hindi nasaktan ang mga bata, maaaring nagulat sila. Kailangan talagang ipasuri sila, ng doktor ng mabuti. Sige, ganun. Pasensya na, Ginoong Pei, mukhang talagang. Nalimutan niya ako ng tuluyan. Pupunta ako para tawagin ang doktor. Yung pinakamataas na tiyuhin. Gustong hulihin ako, pero nakaiwas ako.
Gamit ang teknik na itinuro sa akin ni Mommy, nakahawak ako sa kanyang pulso. Sinipa ko ang kanyang binti, pero ang tigas ng mga binti niya. Inihampas ko ang cake sa mukha niya. Sa susunod na makatagpo ng ganitong sitwasyon, unang dapat gawin ay tumakbo. Naiintindihan mo ba? Huwag magpahamak. Naiintindihan ko, Mommy. Ang mga bata ay talagang cute. Ah, tama nga pala. Mukhang maganda pa rin ang mukha ni Ginoo Pei. Hindi pa rin pangit. Gusto kong malaman kung sino ang tatay ng mga bata. Ang romantic naman. Sige na nga. Ako na ang bahala sa mga bata. Mga mahal ko. Mga maliliit na supling. Sabi nila na bully kayo. Ayos lang ba kayo? Walang problema, mga ampan ko. Tatay. Tatay ng mga bata. Si Jiang Yang. Jiang Yang. Kuya Shen, anong nangyari? May mga pasaway ba? Nakapagbigay ba sila ng problema sa iyo? Humihingi ako ng tawad para sa kanila. Pasensya na. Ginoong Pei. Tinawag na ang doktor. Malaki. Doktor, pakisuri mo ang mga bata. Tingnan kung may napagtripan o nasugatan. Sige po, Ginoo Pei. Lumapit ka rito. Anong nangyari kay Brother Shen? Ilang taon na ang mga bata? 6 na taon na. 6 na taon na ang nakalipas. Hindi ka ba may kasunduan na sa iba, na may kasal na? Kalma ka lang. May kasunduan ako. Ano ang kinalaman nito sa mga bata? May kinalaman ba ito? Lin Xingchen, noong nakaraan, nagustuhan mo na ako, ayos lang. Pero ngayon, paano mo ako magugustuhan? Ng ganitong uri ng lalaki, ikaw at siya. Sige na. Sasabihin ko kay Ginoong Jiang. Huwag, huwag. Ano bang sinasabi mo? Magsalita ka ng malinaw sa akin. Huwag mong sabihin kay Lolo, may sakit siya sa puso, hindi niya ito kakayanin. Pakiusap, pakiusap. Gumagawa ka pero hindi mo kayang harapin. Lumayas ka. Sige lang, aalis na ako. Huwag kang magalit, kapatid na Shen. Huwag mo akong sabihan ng lolo. Umalis ka na. Oo, sige. Guro. Hindi mo lang napansin, no? Tingnan mo ako, Deepge. Para kang kakainin niya eh. Nakakatakot talaga. Sigurong ikaw ang nakasagutan niya, dahil hindi ka seryoso lagi. Naintindihan ka na siguro. Lin Xingchen, nakalimutan mo ako. Para lang sa ganitong, walang responsibilidad na lalaki. Ginoong Pei, 4 na kayamanan, tapos na ang pagsusuri sa katawan. Walang problema. Salamat sa iyong pagsisikap, walang anuman, Ginoong Pei. Ang mga bata ay nasa inyo, ayos ang kalusugan. Hindi naman talaga ang mga bata. Hindi sila sa iyo. Nasa nanay ng mga bata, posible rin iyon. Ginoong Pei, aalis na ako. HMM, dahil... Mga baby, ngayon ay parang isang maling alarma. Ganito na lang. Anong gusto niyong kainin mamaya? Fried chicken o pizza? Sapat na. Yay! Mga baby, ano ang inyong misyon ngayon? Ano nga ba? Bilang inyong bodyguard,
Kailangan naming protektahan kayo ng malapitan. Maaari kaming magmasid sa paligid. At suriin ang mga kainahinalang tao. May masamang tao na dumating. Papalayasin natin siya. Kaya hindi tayo makakakain ng masarap. Mukhang talagang gusto ng mga bata na maging mga gwardya. Oo, Kuya Shen, tingnan mo ang mga bata. Ang responsable nila. Nakahanap pa sila ng ganitong bodyguard. Swerte mo. Sige, simula ngayon. Mananatili kayo sa tabi ko. Sige. Lin, may trabaho pa ako. Uuna na ako. Hurry up and leave. Oh, nandito na sila. Daddy. Daddy. Anong nangyari? Kanina pa ikaw. Tumingin ka kay Mommy O. Hindi man lang kumikblink ang mga mata. Daddy, gusto mo ba si Mommy? Wala, nag-aalala lang ako. Hindi ko lang maisip na nakalimutan niya ako. Tingnan mo ang tingin ni Mommy. Hindi ito pareho. HMM. Nagniningning. Parang papel ng candy na kumikislap. Gusto ng tatay ko ang nanay ko. Normal lang iyon. Ang nanay ko ang pinakamaganda at pinakakul sa buong mundo. Ang pinakamaganda at pinakamagaling na nanay. Ang mommy ay marunong magboxing. Sobrang galing. Naghahanda pa ng masarap na baon. Ang mommy ang pinakamagaling sa pagkukwento. Napakabait ng mommy. At ikaw, daddy, dapat ay ligawan mo ang mommy ko. Para maging tunay na daddy natin. Okay ba? Oo nga. Gawin mo kaming tatay. Sino ba ang nagtatangkang makuha ang puso ko? Itong apat na maliliit na Diyos. Talagang matapang magsalita. Si Pangulong Pei ay hindi mahilig sa babae. Walang kahit isang babaeng lamok sa paligid. Wala. Tatay, ayaw mo ba? Walang anuman. Alam namin na maging tatay, hindi madaling bagay. Ayaw ba sa atin ni tatay? Walang tatay si Tang daw. Ayos lang iyon. Handang maging tatay mo ang tito. Paano ba naging tatay si Jiang Yang, na nagdulot ng ganitong kalungkutan sa mga bata? Totoo ba iyon? Ang galing. Sobrang saya. Ang galing, meron na tayong tatay. May tatay na si Candy, pinakamagaling na tatay. Tutulungan namin si tatay. Maabyutan namin si mommy. Oo, ang bait mo. Yay! Sang-ayon na ako. Si Boss Lin ba ay may kasintahan? Hindi ba? Mukhang si Boss Pei ay may balak na agawin siya. Si Master C. Nakikita ko si Shen na iyon. Mukhang sobrang galit. Baka dahil sa ilang bagay. Magsumbong siya sa aking lolo. Hindi na ako magtatagal. Kailangan kong matuto pa ng marami. Protektahan ang sarili ko. Ikaw, unang mag-squats ka ng 3 araw. Ulit na naman ang squats. Maliit na anak ng Jiang. Hindi ba may kasunduan na siya? Lin Xingchen. Akala ko hindi ka lang isang inabando ng anak na, nanganak nang wala sa tamang panahon, kundi isa ring. Pangulong Pei, salamat sa paghatid sa amin pabalik. Walang anuman. Mga anak, uuwi na tayo. Paulem, Daddy. Bakit kayo nagsisigawan ng ganito? Nahihiya si Mommy. Pasensya na po, Ginoo Pei. Bata pa sila. Medyo hindi pa nila naiintindihan. Ayos lang. Pasensya na. Anong nangyari, Ginoong Pei? Nanggulo na naman ba ang mga bata? Ay. Ang romantikong atmosfera. Nabasag pa ng mommy. Wala. Nais ko lang sanang magtanong. Alam mo ba si Jiang Yang? Oo, alam ko.
Bagamat, mukhang hindi mapagkakatiwalaan, mabait naman siya. Mabuti siya sa mga bata. Anong nangyari? Hindi niya alam na may kasintahan si Jiang Yang, itong salbaheng lalaki. Wala lang. Hindi na maaga, matulog ka na ng maaga, sige. Alis na. Pangulo. Lolo, depth of field, kumusta na? Maganda naman ang bodyguard, di ba? Ang mahalaga kasi, may bodyguard din siya, matagal na rin yun. Yung masamang enerhiya na sumisira sa swerte sa pag-ibig, dapat na ring mawala yun, di ba? Nasaan ang mga peach blossom? Nais ng lolo na pag-isipan ito sa gabi. Manugang. Ay nako, lolo, huwag ka nang maghinala, mali. May mali sa'yo, bata. Hindi mo man lang ako tinutulan ng direkta. Dumating na ang mga bulak ng peach. Sabihin mo kay lolo, anong pamilya siya? Ano ang hitsura niya? Mabait ba ang ugali niya? Kailan? Maaari siyang dalhin dito para makita ni lolo. Lolo, hindi ganun ang sitwasyon. Ganyan ang iniisip mo. Wala akong pakialam. Basta may mga palatandaan, magandang bagay yan. Nasaan ka? Kasama mo ba ang ibang tao? Kasama mo ba ang isang babae? Hindi pwede. Hindi na ako makapaghintay. Matanda na ako. Pupunta na ako ngayon para tingnan. Ay nako, ayos na, ayos na. Wala pang kahit anong simula. Hindi ko nasasabihin. Polem. Ginoong Pei, hindi ba talagang may nararamdaman ka para kay Ginang? Lin, naka-inlove ka na ba? Ginoong Pei, ang paghuhukay ng pader ay hindi madali. Pero, sinuportahan kita, dadalahin kita sa Africa para maghukay ng uling. Ano sa tingin mo? Mukhang wala kang masyadong ginagawa. Sabihin mo, kung talagang pupunta ako para maghukay. Kaya ba? Ginoo Pei, plano niya lang umasa sa itsura niya. Basta't mahusay siyang maghukay, saan man ang sulok, hindi tatagilid. At higit sa lahat, si Jiang Xiao. Pasensya na muna, Miss Lin. May katwiran naman. Dagdag sahod. Malalim na pananaw. Patay na bibe, matigas pa rin ang dila. Sinasabi kung ano ang wala pang simula. Alam ko na may mali sa kanya. Hindi ko ba makikita? Tiyak na may problema. Hindi mo sasabihin kung sino. HMPH. Ako ang matandang lalaki, personal kong gagawin. Hindi pa rin mahanap ang manugang na babae. HMPH. Gusto kong makita. Anong uri ng Diyos ang makapagpapainit sa yelo kong apo, at magpapalambing sa kanya? Hindi ito pwede. Sobrang makapal ng make-up, ayaw ng lalim ng tanawin. Pakisama ang payong. Ayos ang ganitong karisma. Kaya lang, hindi ito masyadong kapansin-pansin. Hindi pwede. Nanunood na ako buong umaga. Walang kahit isang pakiramdam na tama. Ang lalim ng depth of field ay sobrang tago. Nakatago na ba siya sa isang marangyang bahay? Hoy, matanda. Naghintay ka dito buong umaga. Mag-order ka lang ng pinakababaang presyo na kape. Naupuan mo na ang lugar ng matagal. Gusto mo pa bang magnegosyo? Binibini, naghihintay ako ng tao. At saka, sa oras na ito, maraming bakanteng upuan sa tindahan. Naghihintay ng tao. Sa tingin ko, gusto mo lang sumingit sa aircon. Kung di ka makabayad, huwag nang pumasok para magyabang. Magmadaling magbayad at umalis. Batang babae. Kailangan may puwang sa sinasabi. Nagtatrabaho ang apo ko sa Pei. Mayaman ako. Ay nako, nagtatrabaho sa Pei. Sino ang tinatakot mo?
Matandang tao, tingnan mo ang pwesto ng kapehan namin. Ito ay aprobado ni Ginoong Pei. Pangunahing lokasyon. Kahit gaano pa kalakas ang iyong apo, hindi siya hihigit kay Ginoong Pei. Bakit ka pa nakikipag-usap sa matandang ito? Agad mo siyang paalisin. Huwag niyang hadlangan ang aming negosyo. Bitawan mo ako. Kung hindi, isasama pa kita sa paglilinis. Ako pa ang maglilinis. Subukan mo lang. Bitawan mo ako. Lolo, ayos ka lang ba? Huwag mag-alala, Lolo. Nandito si Mommy. Ang Mommy ay sobrang galing. Hindi natatakot si Lolo sa candy. Okay lang ba ang Mommy nyo? Buksan ang pinto para sa negosyo. Ang mahalaga ay ang magandang pakikitungo para sa kita, hindi yung mayabang na tingin sa iba. Kung may susunod pang pagkakataon, walang problema, tutulungan ko ang boss nyo, na ay retrain ang mga empleyado. Oo, oo, oo. Ginoo. Hindi ka ba natakot? Kailangan mo ba ng tulong para makontak ang pamilya mo? Itong dalaga ay may magandang anyo, at mahusay sa kanyang mga galaw. May mabuting puso, meron pang ganito, 4 na batang paslit na parang mga siraulo. Ang mahalaga ay, pwede niyang gamutin, yung yelo na bundok sa Deep View. Ginoo. Kumusta po kayo? Batang babae, gusto mo ng boyfriend? Kung gusto mo, agad kong ipapadala sa'yo. Matangkad, guwapo at mayaman. Presidente ng malaking kumpanya, hindi. Medyo boring ang tao. Pero tiyak na maaasahan. Kailangan natin. Kailangan ni Mommy ng boyfriend. Kailangan natin ng tatay. Kailangan ng tatay na gwapo at mayaman. Ginoo. Ginoo. Huwag kang makinig sa kanilang mga walang kwentang sinasabi. Sila nga, ay sobrang mahilig sa mga karton. Gusto nilang mag-imbento ng mga kwento. Siguradong gusto ni Mommy ang gwapo. Kung hindi, paano kami magiging ganito kaganda? Dapat sabihin na lang. Itong mga bata, parang medyo katulad ng lalim ng tanaw. Ginoo, malapit na akong pumasok sa trabaho. Kukunin ko na sila. Kung sakaling makatagpo ka ulit ng ganitong sitwasyon, tawagan mo agad ang pulis, o kaya't hanapin ang mga tagapangasiwa ng mall. Tara na. Falem. Lolo, naalala ko yung sinabi mong presidente. Guwapo at mayaman. Lolo, bakit hindi ka umakyat at maupo? Anong ginagawa mo dito? Kung pumasok ako ng biglaan, ano ang mangyayari kung matakot ang taong mahal mo? Lolo, tumutulong ako sa'yo. Nagmamasid lang ako. Ngunit tungkol sa lalim ng larangan. Dumating ka sa tamang oras. Katatapos lang, pero para sa iyo, nakahanap ako ng napakagandang dalaga na nagtatrabaho sa inyong pay na kumpanya. Maganda ang itsura, magaling sa ginagawa, mabait ang puso. Lolo, huwag ka namang maghanap ng kapareha ng basta-basta, okay, Lolo. Hindi mo na kailangang mag-alala pa. Kailangan pa ba natin si Ginoo Pei ng ibang babae pa? Ngayon niya. Masaya niyang nilalapitan ang iba. Sa bagay na ito, may sarili akong ritmo. Huwag ka nang makialam, okay ba? Hey, ikaw, ngayon, nagmamalaki ka pa. Kung hindi ko ginastos ng malaki ang pagkuha ng bodyguard para protektahan ka, makakabukas ba ang bulaklak na ito? Ngayon, parang ako pa ang may kasalanan. Makinig ka sa lolo, kilalanin mo ang batang ito. Nabuhay na ako ng ganitong katagal. Mali pa rin ang makilala ang tao. Lolo, mayroon pa akong pandaigdigang video conference na dapat pangasiwaan. Chang Feng, ihatid mo ako kay Lolo. Ang batang ito ay katulad ng kanyang ama. Matigas ang ulo. Kung hindi,
Bakit hindi mo ako kwentuhan tungkol sa taong mahal ng inyong CEO? Ha? Ako. Daddy. Star. Ipapasa ko na ang mga bata. Sige. Kailangan mong makinig. Huwag kang magpapahirap kay President Pei. Alam mo ba yun? Siguradong matatapos ang gawain. Sisiguraduhin naming maalagaan si Dad. Anong Dad? Si Pangulong Pei. Hindi siguro gusto ang tawag na iyon. Walang problema sa akin. Wow, diretsong pumunta si Dad. Pangulong Pei, ang laki ng loob mo talaga. Naiintindihan ko. Ang mga bata kasi ay nag-iisip na masaya ito. Huwag mo na lang silang gawing issue. Mommy, hindi iyon ang ibig sabihin ni Daddy. Oo nga. Seryoso si Daddy. Mali ang pagkaintindi mo, Mommy. Gusto ng tatay na maging tatay natin. Kayo mga batang ito, maliit pero matalino. Paano ninyo nalaman kung ano ang ibig sabihin ni Ginoong Pei? Si Ginoong Pei ay nagbibiro lang. Ito ay isang asal ng isang ginoo, bituin. Sa totoo lang, ako. Sundan mo ako. Anong nangyayari? Star. Kung hindi siya maganda sa'yo, o kung nakaranas ka ng hindi maganda, pwede kang lumapit sa akin anumang oras. Siya. Bagamat hindi ko alam kung sino ang sinasabi mo. Natanggap ko ang iyong magandang intensyon. Kung sakaling makatagpo ako ng mga problemang hindi ko masolusyonan, tiyak na lalapit ako sa iyo. Kailangan ko ang tulong ng malaking boss na ito. Hindi lang ikaw, Xing Chen. Kahit ikaw. O ang mga bata. Kung may kailangan, maari mo akong lapitan agad. Ay nako. Narito na naman. Ang gwapong mukha ay talagang aking kahinaan. Noong nakaraan, nalinlang ako ng kanyang ganda. Isang gabi ng kalokohan. Bumalik na may 4 na anak. Hindi pwede. Lin Xingchen, magising ka. Ang kagandahan ay nagdudulot ng kapahamakan. Naiintindihan ko ang magandang intensyon ni Ginoong Pei. Mayroon pa akong plano na hindi natapos. Sige, mauna na ako. Nagtagumpay ka ba? Kailangan pang magpatuloy ng tatay. Ipakilala ko sa inyo. Ito ang panganay na anak ng pamilya Sun. Ang magiging misis ng Jiang Group sa hinaharap. Ang lehitimong kasintahan ni Jiang Xiao. Lin Xingchen. Talaga namang kahanga-hanga. Buntis bago ikasal. Hindi ko alam kung sinong wild na lalaki na nagkaanak ng 4 na illegitimate na bata. Pinalayas mula sa pamilya naming Lin. Umaasa sa isang sirang boxing gym. Kahit na nagtatagal na lang ay okay na rin. Ngayon, kahit na, naglalakas loob pa rin, na mang-akit sa may asawa, na maging walang hiya na third wheel. Ngayon na, si Wan Wen ay dumating para ipakita ang tunay mong pagkatao. Diyos ko, mukhang seryoso naman. Hindi ko akalain na siya to. 4 na bata. Totoo pala. Akala ko exaggeration lang ang balita, nang aakit ng ibang tao na may kasintahan. Sobrang walang hiya naman yan. Euro. Huwag ganyan. Maaaring mayroong tunay na hindi pagkakaintindihan. Hindi pa natin ito nalinaw. Anong hindi pagkakaintindihan ang maaaring mangyari? Ate Wan Mien, ikaw, sobrang mabait mo lang talaga. Ikaw ang tunay na magiging ginoo ng Jiang Group, na may karapatan bilang hinaharap na misis.
Ano si Lin Shengchen? Wala naman siya. Kundi, isang pangatlong partido na. Na sumisira ng relasyon, Lin Shengchen. Matapang kang gawin pero hindi karapat-dapat. Sabihin mo ng malinaw sa harap ng lahat, paano mo naakit si Jiang Yang? Siguro gusto mo ang pera ng Jiang family. Gusto mong ipalaglag ang 4 mong anak na walang kwenta. Ikaw. Nang ahas kang saktan ako. Ikaw, sinaktan mo siya. Huwag mo akong saktan Mukhang si Sun Wan ay ginamit lang ni Lin Yuru bilang kasangkapan. Sasaktan kita. Dahil marumi ang bibig mo. Kung magsasalita ka ulit ng bastardo, wala akong pakialam na linisin ang bibig mo. Mayabang ka, na hindi ka makasangkot kay Jiang Yang. Wala kang relasyon sa kanya. Sinasabi mong mag-aaral tayo. Nanganganib ang ating pagtitiwala. Paano? Hindi ka na makapagsalita. Ikaw at yung 4 na iyon, batang hindi kilala ang pinagmulan. Humahawak sa Jiang Yang nang hindi bibitiw. Di ba't ganun nga, tumahimik ka. Anong nangyari? Kuya Jingshen, dumating ka ng tamang-tama. Si Lin Shengchen ay, hindi lang siya walang hiya. Si Jiang Yang. Sinira ang kasunduan ng pamilya Jiang at pamilya Sun. Hindi ko lang talaga matiis. Kaya sinabi ko sa kanya ang ilang bagay. Pero sinaktan niya ako. Tingnan mo. Nagsipag-alis na silang lahat. Bituin. Sinasabi mo. Ininsulto niya ako at ang mga bata. Lin Yuru. Naalala ko na binalaan kita, di ba? Kuya Jingshen, totoo ang sinasabi ko. Si Lin Shengchen ay hindi makapagsalita tungkol sa relasyon niya kay Jiang Yang. Para sa akin, siya ay parang isang third party. Ganito, paano siya karapat-dapat na manatili sa pay? Si Jiang Yang na walang hiya, pinabayaan siyang harapin ang ganitong sitwasyon. Anong klaseng lalaki? Hindi makasabi. Ibig sabihin may tinatagong lihim. Lin Shengchen. Siya ang girlfriend ko. Narito na ako. Narito na ako. Narito na ako. Hindi pagkakaunawaan. Lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Jiang Xiao, sabihin mo na agad, ano ang tunay na relasyon mo kay Lin Shengchen, na hindi mo pwedeng ipakita sa iba, na may tinatago kayong relasyon. Anyway, hindi ito tungkol sa'yo. Wen, maniwala ka sa akin. Ako at siya. Wala kaming kahit kaunting kaugnayan. Sumpa ko. Naniniwala ako sa'yo, sa ganitong kababa mong loob, Miss Lin, na ang galing-galing at matapang. Bakit ko naman ikaw papansinin? Basta maintindihan mo, ayos na. Nagsisinungaling kayo. Nagkasundo na kayong lahat, hindi ba? Kapatid na Jingshen, huwag kang maniwala sa kanila. Lin Yuru, limitado ang pasensya ko. Ngayon agad, umalis ka na. Lumayas ka sa pamilya Pei. Huwag mong akalaing nanalo ka. May pakikipagtulungan pa rin ang pamilya Lin at pamilya Pei. Kahit hindi mo sinasabi, halos nakalimutan ko na. Pakawalan mo ako, Ginoong Pei. Ayon sa mga impormasyong nakuha ko nitong mga nakaraang araw, ipinapakita ng mga datos na ang Lin ay nakakuha ng pakikipagtulungan sa Pei sa pamamagitan ng hindi tamang paraan. Ikaw, Lin Shengchen, huwag kang magbintang ng walang batayan. Kami, ang pamilya Lin, hindi gumagawa ng ganitong bagay. Pumunta si Chang Feng para mag-imbestiga. Si Ginoong Pei. Kuya Jingshen, hindi siya katulad ng sinasabi niya. Dapat kang maniwala sa akin. Kami, ang pamilya Lin, tapat na tapat kay Pei si Lin. Ginoo Pei, ang kontratang ibinigay ng pamilya Lin, talagang may problema.
Mula ngayon, ititigil na ni Faye at Lin ang kanilang kooperasyon. Hindi mo na kailangang magpaliwanag sa akin. Ikaw, ngayon ay tinanggal na. Agad kang umalis. Hindi ito posible. Kuya Jingshen, paano mo magagawa ito? Seguridad. Si Ginoong Faye. Bitawan mo. Lin Xingchen, sasabihin ko sa'yo, hindi pa tapos ang usapan natin. Parang wala na rin naman silang kinalaman sa atin. Umalis na rin tayo. Tama, wala nang problema. Umalis na rin tayo. Terra. Ang aking handal na disipulo, mukhang talagang nahulog na siya. Tingnan mo ang kanyang lakas sa harap at likod. Parang asong matamis. Lin Xingchen. Fei Jingshen. Anong nangyari sa iyo? Kaya niya. Bakit hindi ko magagawa? Ano ang hindi pwedeng gawin? Sino ang sinasabi mong? Yung kaya niyang gawin. Kaya ko rin, Fei Jingshen. Mas magaling pa nga ako sa kanya. Ano ang ginawa niya? Yung batang si Jiang Yang, bilang bukod sa pagiging maloko. Paminsan-minsan ay tumutulong sa pag-aalaga ng bata. Ano pa ang kaya niyang gawin? Gusto bang matutong makipagbuno si Fei Jingshen? Gusto mo bang maging katulad niya? Sige lang. Ano? Huwag kang mag-alala, Ginoong Pei. Itong punching bag ay espesyal na ginawa ko. Matibay at may magandang elasticity. Hindi ba gusto mong maging katulad ni Jiang Yang? Nagsimula rin siya sa pagsipa ng punching bag. Mukhang hindi naintindihan ng tatay. Ang ibig sabihin ng mommy. Hindi rin naiintindihan ni mommy ang ibig sabihin ni daddy. Naglalaro ba sila? Isang laro na hindi natin maintindihan. Sa ganitong usapan. Daddy at mommy, kailan kaya sila magiging magkasama? Hindi ko naman gustong matutong makipagbuno. Ikaw ay nais matutunan ng self-defense. Pwede rin naman. Matutulungan kitang turuan. Kailangan magsimula sa pinakapangunahing kaalaman. Sige. Huwag masyadong mapili sa tao. Magmamadali si tatay. Mama, kahoy ka ba? Lin Xingchen. Minsan gusto kong buksan ang utak mo at tingnan kung ano talaga ang nasa loob. Gusto kong makasama ka. Ginoong Pei. Ikaw, ang tiyan mo. Malinaw na ito ang pinakamalaking kahinaan. Kung ako ang masamang tao, nandito ka na sa lupa ngayon. Aba. Wala nang pag-asa si mommy. Ang landas ni daddy sa paghabol sa asawa, mahirap at mahaba nga. Diretso na si daddy, yakapin mo si mommy. Tatay, bobo, hindi kayang talunin si mommy. Lin Xingchen. Minsan talaga nagdududa ako, kung talagang hindi mo alam, o sinasadya mo lang akong inisahin. Ginoong Pei, sa tingin mo ba, masyadong mahirap yung ginawa kanina? Meron pa tayong mas madaling gawin. Ganito rin ang dinaanan ni Jiang Yang. Hindi na kailangan. Lin Xingchen. Mayroon pa akong mahalagang pulong. Kailangan mong ayusin. Napaka-urgent nito. Sige, mag-focus ka muna sa mga importanteng bagay. Kung gusto mong matuto, pwedeng-pwede kang pumunta. Mga mahal, aalis na ako. Palem. Ingat ka lagi. Palem. Ginoo Pei, kayo po, anong nangyari?
Nabaluktot ba ang sulok ng pader? Nagalit ba kay Ginoo Lin? Wala namang masyado. Sige, babalik tayo sa kumpanya. Uuwi. Ngayon. Ngayon. Kailangan. Itong pala para sa paghuhukay. Kailangan pang gamitin. Sira na ang ulo ng tao. Ako, ang pangulo ng pay group. Ay ganito na. Nagsasaad at nagpapahiwatig, maging halos. Bakit hindi niya ito nakikita? Sa gitna ng gabi, nag-iisa akong umiinom dito. Bakit? Mga bagay sa kumpanya, bakit ka nag-aalala ng ganyan? Hindi ko akalaing ganito. Oo, dahil sa pag-ibig. Yung plano mong agawin siya. Hindi nagtagumpay. Hindi ka pinansin ng taong mahal mo. Hindi ka pinansin ng crush mo. Tanga ka talaga. Pag-ibig sa babae. Kailangan ng effort. Puro mukha mo lang. Hindi sapat. Kaya naman. Kailangan ng effort. Pera at oras. Pareho silang hindi pwedeng mawala. Kailangan mong ipakita sa kanya ang iyong sinseridad. Maramdaman niya ang iyong tunay na hangarin. Oh. Lolo, naintindihan ko na. Bakit ka pa pupunta ngayong gabi? Makinig ka lang sa lolo mo. Magkita tayo sa babae na nakilala ko noon sa coffee shop. Yung babae na yon ang ganda. Maganda at mabait ang puso. Magaling sa pakikitungo. Magaling din sa laban. Ang importante, meron siyang 4 na cute na anak. Kung ikaw ay magsisikap, maaari na akong yakapin, lolo, isang apo na handa na. 4 pa nga. 4 na mga bata. Oh. Lolo, huwag kayong mag-alala. Gusto ko sanang maghukay. Hindi, gusto kong habulin. Maaari mo ring yakapin. Ang apo. Yung babae na gusto ni Jing Shen ay may anak din. Gusto ko yung mga anak na iyon. Kailangan mong magdala ng iba. Lolo, hindi kita gusto. Daddy. Chang Feng, nasaan si Miss Lin? Daddy, maaga nang pumunta si Mommy sa auction. Auction. Oo, kaya lang pinayagan lang tayo ni Mommy. Maging masunurin ka sa sinasabi ng tatay mo. Ginoong Pei, nahanap na. Sa auction na ito, nandoon ang mga alaala ng ina ni Miss Lin. Alaala. Ihanda ang sasakyan. Punta tayo sa auction. Oo. Tatay, gusto rin naming pumunta sa auction. Sige. Kaya aalis tayo ng sabay. Tara. Narinig ko na sa auction na ito, may isang koleksyon na tinatawag na puso ng karagatan. Basta makuha ko ito, ibibigay kay Ginoong Pei. Ang pakikipagtulungan ng Pei at Lin ay magpapatuloy. Siyempre kasama ko si Kuya Jing Shen. Tiyak na iyon. Si Yuro ay tiyak na, ang magiging ginang ng pangulo ng Pei Group. Tingnan mo. Hindi ikaw yun, yung nakatakas sa bahay, ate mo ba yun? Kung hindi siya. Kuya Jing Shen, paano niya magagawang paalisin ako sa Pei? Karapat dapat ba siyang makasali sa ganitong mamahaling auction? Tingnan ko kung paano ko siya mabubuking. Tunay na mukha. Lin Xingchen. Hindi nga tinitingnan kung anong klase ang estado niya. Karapat dapat bang pumunta dito?
Ganito talaga. Hindi nga tinitingnan kung anong klaseng lugar ito. Hindi ito basta-basta. Lahat pwedeng pumasok. Kawalang pera at pangit na itsura. Tapos ka na bang magsalita? Pagkatapos mong magsalita, umalis ka na. Magandang aso, huwag harangan ng daan. Magandang aso, huwag harangan ng daan. Sino ka para pagtawanan mo akong aso? Ikaw ang nagsimula nito. Lin Xingchen. Tingnan mo, si Pangulong Pei. Kuya Jingshen. Kuya Jingshen, si Lin Xingchen. Huwag kang lumapit sa ating tatay. Hindi na maaga. Umalis na tayo. Sige. Yuru. Paano tawagin ng mga batang ito? Si Pangulong Pei na tatay. Kailan pa nagkaroon ng anak ang bata? Anak, anong tatay? Pero si Lin Xingchen lang naman. Ang nagkaanak ng walang tatay, isang ligaw na anak. Kapag nakatagpo ng mayamang lalaki, idikit mo na lang. Kagaya ng nanay nila. Huwag kang mag-alala. Kahit idikit pa niya, ano naman? Paano magiging? Talagang kasama ang babaeng yun. Sa huli, ang posisyon ni Ginang, Pei ay sayo pa rin. Mommy. Mga anak, nandito kayo. Kasama namin si Daddy. Dapat malungkot siya ngayon. Huwag kang malungkot. Ibibigay ko sa'yo ang para sa'yo. Malungkot. Salamat sa pag-aalala, Ginoong Pei. Anong nangyari sa kamay mo? Nako. Kakaleson lang. Nagnakaw ng mga ari-arian ng nanay ko. Mga magnanakaw na nagbebenta. Natakot akong masaktan ang kamay ko. Kaya ginamitan ko ng panyo para sa 2 beses. Kung malaman ito ng mga bata. Walang anuman. Katatapos ko lang magpunas ng kamay. Dugo. Ginang. Lin, nasugatan ka. Ginoong Chang, mali ang nakita mo. Ako yon. Kakadampi ko lang ng katas ng kamatis. Oh. Kaya pala katas ng kamatis. Anong tunog yan? Tulong. Ang iyong babae ay parang Diyos ng kamatayan. Sa susunod na buhay ko. Hindi na ako magiging magnanakaw. Oy, Ginoong Pei. Ginoong Pei. Magsisimula na ang auction. Baka mas mabuting pumasok na tayo. Sobrang nalungkot siya. Kaya nagmamadali siyang pumunta sa auction. Wow, Mommy, nahawakan si Daddy. Mukhang sa mahalagang sandali, kailangan pa rin ng Mommy na kumilos ng una. Naging emosyonal din si Daddy. Ang taas niya, mas magaling pa rin si Boss Lin. Sige. Tara na. Tara na, mga mahal. Ayos. Paano naman papayagan ni Gesheng ang babae na iyon? HMPH. Sadyang nagpapanggap lang siya. Si Pangulong Pei ay nalinlang lang niya. Wala nang iba. Pangulong Pei. Tatanggap ko lang ng balita, mga ari-arian ng ina ni Lin. Sa panig ng nagbebenta, bigla silang nagpasya na hindi na ibebenta. Sadyang nagmadali. Ngunit nalaman na hindi na ibebenta ang mga ari-arian. Siguradong malungkot siya. Huwag siyang umuwi na walang dala. Sobrang hindi makatarungan ito. Sige na. Ipagbigay alam mo na. Lahat ng mga exhibit sa auction ngayon. Kahit alin pa. Kunin mo na lahat.
Lahat. May mga koleksyon na napakahalaga talaga. Okay. Aasikasuhin ko na agad. Sige na. Malapit nang magsimula ang auction. Bakit wala pang dumating? Dahil nakatigil ang auction. Pangulong Pei, ito ay lahat ng mga koleksyon mula sa auction na binili na ni Pangulong Pei. Lahat. Bagamat hindi mo nakuha ang gusto mo, umaasa akong ang mga ito ay makakapuno. Wow, Boss Pei. Lahat ng ito ay para sa akin. Pero may ilan na hindi ko rin gusto. Kung hindi, pag-iisipan ko. Sige. Tatay, naiinis ka ba kay Mommy? Sabi sa telebisyon, ang pag-aalala sa isang tao ay simula ng pagmamahal sa kanya. Wow, tatay mahal si Mommy. Tatay mahal si Mommy. Nahihiya. Kayo mga batang ito, nagsisimula na namang magbula-bula. Hindi sila nagbibiruan. Talagang nasaktan ako. Narito na naman, Lin Xingchen, kalma ka. Ang kagandahan ay isang bitag, ang tibok ng puso ay isang bangin. Ngunit, sinasalubong niya ang galit na mukha na ito. Sabi niyang nasasaktan siya, sobrang labag na iyon sa patakaran. Ginoong Pei. Nahanap ko na, ang ina ni Ginang, Lin, at ang kanyang mga labi. Xingchen. May kailangan akong ayusin saglit. Hintayin mo ako, babalik ako agad. Sige. Si Changfeng ay umalis. Oo. Mommy, para mapasaya ka. Binili ng daddy mo ang buong auction. Sabi mo, okay ba si daddy? Oo nga. Si daddy ay talagang nagmamalasakit. Si mommy ba ay may konting kilig? Kilig ba kay daddy? Kilig ba? Kilig ba? Kilig ba? Nai-inlove ka ba? Kayong mga bata, marami pang hindi naiintindihan. Ang mommy sa inyo. Hindi pa masabi tungkol sa daddy nyo. Pero ang mga ito, mga napakamahalagang kayamanan. Talagang nakaka-inlove ang mommy. HMPH, talagang nakikita ang pera. Ano? Talagang nakikita ang pera. Ano? Sabi ko na nga ba? Aba, paano? Kakaiwan lang sa kanya ni Jiang Yang. Agad-agad, gusto nang makisama kay Kuya Jingshen. Nalaman ko na, hinanggad niya ang pera ni Pei. Ibig sabihin, kaya siya iniwan ng pamilya Lin noong una. Dahil sa pera, kaya niyang gawin ang kahit ano. Ang babaeng ito ay tunay na mapagpanggap. Hindi mo naman gusto ang pera. Kaya noong nakaraan, ginawa ng nanay mo ang lahat para maging kabit. Pilit na sumingit sa pamilya namin, ang mga Lin. Hindi ba dahil sobrang gusto niya, yung amoy ng tatay ko? Na amoy matanda. Lin Xingchen, tumahimik ka. Yuro. Huwag mo siyang pagtuunan ng pansin. Tingnan mo. Alam ni Ginoong Pei ang kailangan mo. Kahit na nakuha pa ang puso ng karagatan. Nakuha pa talaga. Basta makuha ito. Siguradong titingnan ako ni Ginoong Pei na may ibang pananaw. Yuro. Sinasabi ko na, si Pangulong Pei may puso para sa'yo. Huwag mong agawin ang gamit ni Mommy. Tiya, kung hindi ka magtanong, ituturing na magnanakaw ang pagkuha mo. Gusto mo bang maging magnanakaw? Agaw. Hindi siya karapat-dapat. Tingnan mong mabuti, ang mga bagay na ito. Ito ay kuha ni Kuya Jingshen. Ito ay sa pamilya Pei. Kasama siya, si Lin Xingchen. At kayo. May kinalaman ba kayo dito?
Bukod dito, at saka, sa relasyon ni na Euro at Ginoo Pei, kung gusto ni Euro, lahat ng gusto niya, ibibigay ni Ginoo Pei sa kanya. Walang kinalaman dito. Pero kanina, kasama ko si Ginoo Pei at sinabi niya sa akin, itong mga bagay. Ibinigay na niya sa akin lahat. Ano? Imposible. Tiyak na imposible. Alam mo ba? Ang mga koleksyong ito, bawat isa, ay napakahalaga. Kuya Jingshen, paano naman pwedeng ibigay lahat sa'yo? Oo nga, lalo na itong Heart of the Ocean. Hindi ba't si Old Man Pei, ang palaging gustong makuha ito? Walang imposible. Kuya Jingshen. Ginoong Lin, magpakita ka ng respeto. Kuya Jingshen. Itong puso ng dagat. May silbi ito. Pwede ka bang? Rainbow, anong sinasabi mo? Basta't kailangan mo. Siguradong ibibigay iyon ni Pangulong Pei sa iyo. Nalugi na ba ang pamilya Lin? Kailangan na nilang Ma'am Alamos para mabuhay. Kailangan na ba nilang Ma'am Alamos para sa buhay? Napili mo na ba? O kukunin mo lahat? Basta't para sa iyo iyon. Pangulo. Ang gastos mo sa paghabol sa asawa, talagang walang katulad sa nakaraan, at wala ring susunod. HMM. Ang iba ay karaniwan lang. Pero itong asul na bato, ay mas bagay sa gusto ko. Ginoong Pei. Ito na lang. Sige, Chang Feng. Ibalot mo ang pusong dagat na ito, iyan. Ano naman ang iba? Hindi ako ganoon kaambisyoso. Iba pa. Iwanan na lang para kay Ginoong Pei. Punuin ang bodega ng kumpanya. Sige. Tara na. Lin Xingchen, nasira mo na naman ang magandang pagkakataon ko. Tatay, isama mo kami. Pwede bang kumain tayo ng sorbetes? Yay! Ngayon, mas maganda ba ang pakiramdam mo? Oo, napakabuti. Nakakuha ng napakahalagang bagay. Paano magiging masama ang pakiramdam? Kahit na hindi nakuha, ang mga alaala ng kanyang ina. Pero, basta masaya siya, ayos na. Ngunit, paano mo naisip ang bigyan ako ng mga ito? Shit. Talagang matapang ng babaeng ito. Nang ahas na agawin ang mga bagay mula sa amin. Hanapin mo ng mabuti. Siguradong hindi siya lumayo. Nakita na. Dapat bigyan siya ng leksyon. Sira na. Yun yung kasama ng magnanakaw kanina. Huwag silang papansinin. Anong tinitingnan mo? Tara na. Pasensya na, Ginoong Pei. Xingchen ako. Wow. Tatay, nanay, halik na. Halik, di ba? Kaya magkakaroon tayo ng baby. Kaya ba magkakaroon tayo ng kapatid na lalaki o babae? Gusto ni Tang daw ng isang maliit na kapatid na babae. Tatay, kailangan mong magsikap. Ang pag-unlad ni Pangulong Pei at Boss Lin, parang nakasakay sa rocket. Kayo namang mga batang ito, anong mga kalokohan ang sinasabi nyo? Anong maliit na sanggol? Inilagay lang iyon sa halo. Ah, talaga ba? Umalis na tayo. Hindi ba't gusto nyo kumain ng ice cream? Kung hindi tayo pupunta ngayon, sarado na ang tindahan. Ginoo Pangulong Pei, matibay. Ang pader mo, halos mabutas na. Ikaw na ang kukuha ng premyo. Salamat, Ginoo Pei.
Kung sakaling mapunta talaga si Ginoo Pei sa kamay ko, ako na ang makakakuha ng premyo ko. Huwag ka pang umalis. Gusto mo bang bawasan ang bonus mo? Huwag naman. Huwag naman. Huwag naman. Tatay, huwag kang umalis. Gusto ni Tang daw na magkasama tayo magpakailanman. Kasama si tatay. Gusto rin namin. nagpakasal na si Itay at Inay. Tayo ay tunay ng isang pamilya. At hindi na tayo magkakahiwalay kailanman. Ay naku, kayo mga pasaway, ano na namang kalokohan ito? Ano bang usapan tungkol sa kasal? Daddy, Gusto ko ring makasama kayo magpakailan paman. Mahal ko, tingnan ninyo, dala-dala ko ang dala ko para sa inyo. Deep, deep, kuya. Yung tingin ni Deep, kuya, pakiramdam ko. Muling malas na naman ako. Tatay, bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Tinitingnan si Tatay Jiang. Hindi masamang tao si Tatay Jiang. Bumili pa nga siya ng candy para sa atin. Gusto ko si Tatay Jiang. Gusto ko rin si Tatay. Tatay. Kayo. Tawagin siyang Itay. Guro. Anong nangyayari? Mga bata, bakit siya tinatawag na Itay? Ayaw talagang tumawag ng iba ang mga bata. Hindi ko rin sila mapipigilan. Oh. Ayaw talagang tawagin siya ng mga bata. At ikaw. Sa mukha ni Shenge na ito, at sa katawan na ito, at sa yaman na ito. Hindi ka ba naaakit? Anong sinasabi mo? Iyon ay pagpapahalaga ko. Purong pagpapahalaga lang. Anong alam mo? Pagpapahalaga nga. Ay, naiintindihan ko na lahat. Jiang Yang. Nasisiyahan ka na namang magpatalo, di ba? Wala. Ay, Shenge. Ano na namang pagkakamali ko? Saan na naman kita naiinis? Ay, saan ka pupunta? Assistant Chang. Pangulong Pei, anong nangyari? Boss Lin. Si Pangulong Pei natin ito ay, nabasag na naman ang lalagyan ng suka, Siguradong naiinggit si Daddy. Tinuturing ni Daddy si Papa Jiang bilang isang kalaban sa isip. Ang cool ni Daddy parang mga kabalyero sa telebisyon na nanguhuli ng prinsesa. Tatay, maasim, nagseselos. Si Pei Jingshen. Dahil nagseselos ako. Shenge, medyo tapat ako kamakailan. Wala namang ginawa Lumayo ka sa kanya. Sino ang lumalayo? Nagpapanggap ka pa. Sasabihin ko sa'yo. Ikaw, ganitong klase ng lalaki. Hindi ka rapat-dapat sa kanya. Ako. Isa siyang walang kwentang lalaki. Nagsisinungaling pa rin, di ba? 6 na taon na ang nakalipas, halata namang. May kasal na siya sa iba. Pero may anak pa rin sila. Na nawala pa ang pagmamahal ng ama sa mga batang ito. Ano pa nga ba ang tawag dyan kundi isang walang kwentang lalaki? Ay nako. Kaya pala ito ang sinasabi mo. Maling akala. Napakalaking maling akala. Maling akala, oo. Ang batang ito ay hindi talaga akin. Ipinagpapalit ko ang aking hinaharap na perang pocket money sa susunod na 10 taon. Magsusumpa ka. At sila naman. Bakit tinatawag kanilang Jiang Papa? Ako ang kanilang amang pampatnubay. Na ang master ay sobrang lapit sa akin. Ito lang talaga, kami ay magkapatid na magkaibigan. Pagkakaibigan ng maestro at pupil. Hindi mo ba nakita, noong tinatamaan ako ng master ko, hindi siya nag-aatubili kahit kaunti. Mga bata, hindi talaga sa'yo yan. Totoo at tiyak. Ako si Jiang Yang, itong tao na ito, kahit nasa pangkaraniwang panahon, minsan hindi masyadong akma. Pero hindi ako gagawa ng ganitong, walang responsibilidad na bagay. Shenge. Yung pagkaingit mo, hindi ba masyadong labis? Anong nangyari? Sir.
Huwag kang manakit dito sa aking gym. Wala naman. Huwag mong sabihin sa kanya. Wala talaga. Pumasok na tayo. Malaki. Ang alat na ito ay kinain mo. Sobrang hindi makatarungan. Halos hindi ko na natagalan. Pero, tingnan mo itong si Shenge, tungkol sa nais ng guro. Seryoso siya. Hehe. May magandang palabas na tayo. Mga bata, nakita nyo ba? Ang suka ng tatay nyo ay umabot na sa buong kalye. Matagal ko nang napansin. Pero kailangan pa rin ng tulong ng tatay at nanay. May paraan ako. Kuya, sabihin mo na. Oh, pwede na. Ako na bahala dyan. Tara, magtulungan tayo. Sige, laban lang. Huling-huli na ang oras. Kaya, mauuna na ako. Ay, Ginoo Pei, Maestro, sandali lang kayo. Bakit naman? Nagsisigawan kayo. Yung maestro na yun. Sa aming gym, nasira ang tubo ng tubig. Puno ng tubig ang paligid. Sira na rin ang metro ng kuryente. Nawalan ng kuryente ang buong gusali. Sa ngayon, hindi ito maayos. Pumutok ang tubo. Nawala rin ang kuryente. Titingnan ko sandali. Huwag. Huwag. Yung. Nakatawag ko na ang emergency repair. Tapos na. Sabi nung technician. Pinakamabilis bukas ng umaga. Matutuloy na ang repair. Ate Shen. Hindi. Ginoong Pei. Tingnan mo ang sitwasyon. Ang guro at ang mga bata ngayong gabi, tiyak na hindi makakapag-stay dito. Pagdating ng gabi, walang tubig at walang kuryente. Ang hindi ligtas talaga. Kung hindi, masasaktan ko lang po kayo. Si Master Dai at ang mga bata, pupunta kayo sa inyo para magpahinga isang gabi. Siyempre pwede naman. Hindi na kailangan. Huwag na po mag-abala kay President Pei. Dad, dadalhin ko ang mga bata sa malapit na hotel. Isang kwarto lang sapat na. Ayaw ng hotel. Masyadong malamig ang hotel. Walang pakiramdam ng tahanan. Tama, tama. Malaki at komportable ang bahay ni Dad. Punta tayo sa bahay ni Dad. Manirahan kasama siya. Pumunta si Mommy sa bahay ni Daddy. Gusto ni Tang daw matulog sa malaking kama ni Daddy. Ay, kayong mga bata, huwag magtulakan. Makinig kayo. Huwag magtulakan. Makinig kayo. Boss Lin, may mabuting intensyon din ang mga bata. Huwag ka nang tumanggi. Talagang maginhawa sa bahay ni Ginoong Pei. Ginoong Pei, pakiusap, tulungan mo akong hawakan. Oh. Mama, bilisan mo rito. Sige, pasensya na Ginoong Pei. Mag-ingat ka sa ulo. Wow, ang laki at ganda ng bahay ni Daddy. Parang palasyo. Mayroon kaya dito, na walang katapusang candy, siguradong mayroon. SHH, mga baby, tahimik ka, maging magalang ka, naiintindihan mo ba? Walang dapat ikabahala, parang nasa sariling bahay lang. Oy, nasaan si Lolo, Ginoo? Nasa silid-aralan ang matanda. Ngunit, may espesyal na utos ang matanda. Ano ang inutos? Sabi ng matanda, kung may ibang tao kang dinala, hindi siya makikita. Ganoon nakalaki ang edad niya, nagpapakita ka pa rin ng batang ugali. Daddy, ayaw ba tayo ni Lolo?
Talaga bang ganun? Hindi naman tayo masama. Maganda si Tang daw. Bakit hindi tayo makita ni Lolo? Hindi ka gusto ni Lolo. Talaga bang ganito? Lolo, nasa galit lang siya kay Daddy. Pero naniniwala ako, kapag nakita ka ni Lolo, siguradong magiging sobrang magugustuhan ka niya. Hawak kamay tayo. Hawak kamay. Hawak kamay, nakabitin. Hindi magbabago sa loob ng 100 taon. Ginoong Pei. Ngayon, dadalhin ko kayo para tingnan ang inyong kwarto. Sige. Terra. Wow. Gusto ko dito. May mga bituin. Ang ganda ng kama, ang lamang. Gusto ni Candy na matulog kasama niya ngayong gabi. Gusto niyang yakapin ito habang natutulog. Ayos lang sa inyo kung ganun. Tungkol naman sa kwarto ko. Sundan mo ako. Siguradong nagde-date ang tatay at nanay. Nasa date sila. Huwag kang sumilip. Ito ang iyong kwarto. Oo. Hindi pwede yan. Pupunta ako at makikisiksik sa mga bata. Hinaplos mo ako. Ayaw mong managot. Iyon ay isang espesyal na sitwasyon. Pero seryoso ako. Star. Kung makalimutan mo ako, ayos lang. Ngayon. Kung muling iwasan mo ako at iwanan, sasabihin ko sa mga bata, ang tatay nila ay niloloko ni Mama at hindi pa tumatanggap ng katotohanan. Pei Jingshen, huwag mong suran ang mga bata. Xing Chen. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Okay ba? Pei Jingshen, kung ganyan ka pa rin, hindi na ako magiging mabait sa'yo. Walang anuman. Tapos na, tapos na. Masyadong mataas ang antas ng lalaking ito. Ganda at tuwid na bola. Sino ang makakayanan ito? Sige, mauuna na ako. Titingnan ko ang mga bata. Lin Xingchen, o Lin Xingchen. Ikaw ang ace na ahente. Anong malalaking bagyo? Hindi mo pa ito nakita. Paano ka naman matatalo ng isang lalaki? Nawawala ang aking isip. Ngunit, bakit parang pamilyar ang pakiramdam? Imposible. Paano siya maging ang napakagandang lalaki na iyon? Hihintayin ko ang araw na tinanggap mo ako. Masarap talaga ang almusal sa bahay ni Daddy. Kaysa sa niluto ni Mommy. Nang kaunti, Tang Yuan. Binabalaan mo si Mommy, di ba? Uminom ka ng gatas. Mag-ingat ka, mainit. Salamat. HMPH. Itong si Jingshen. Ngumingiti ng parang walang halaga. Mukhang walang silbi. Itong babaeng ito, sa likod niya. Ayos lang naman. Saan ba ako kahapon? Na nakatagpo sa babaeng iyon sa coffee shop. Ang babaeng iyon ay napaka-cool, napakabuti, at mayroon pa ng 4 na kaibig-ibig na bata. Hindi. Kailangan kong kumilos agad. Para sa magandang babae na napansin ko, kailangan kong makilala siya, at makipagkita kay Jingshen. Oo, ganito ang gagawin.
Magandang umaga, Ginoo. Naghahanda ka bang umalis? Kailangan mo ba ng sasakyan? Hindi ko na kailangang pumunta mismo. Ako na ang pupunta para hanapin ang manugang ko. Manugang ko. Magandang araw po, Lolo. Yung si Lin Xingchen, araw-araw kasama ang ilang mga bata, nananatili sa tabi ni President Pei. Kahit na para makapasok sa marangyang pamilya, hindi naman kailangang magmadali ng ganito. Ang pangit ng itsura mo habang kumakain. Si Ginoo Pei pa nga, na natrap din ng ganitong mapanlinlang na babae. Si Lin Xingchen. Ito ang depth of field, yung babaeng gusto niya. Mukhang, hindi siya mabuting tao. Si Lin Xingchen ay, Miss Lin. Ginoong Pei. Si Lin Xingchen, siya yung iniwan si Jiang Shao. At nang akit kay Ginoong Jing Shen. Ginoong Pei. Aba, dumating ka rin pala. Yung si Lin Xingchen, ha, yung paraan niya, sobrang galing. Sige, ituloy mo. Noong una kasi, palagi niyang sinusubukan si Jiang Yang, si Jiang Shao. Alam niyang may kasintahan na siya. Pero hindi pa rin siya nagsasawa o nagsasabi ng totoo, na nahuli ko na ng ilang beses. Ngayon mukhang hindi na posible sa tabi ni Jiang Shao. Hindi na talaga. Nakatuon na sa kapatid na si Jing Shen. Hindi mo ba alam? Kahapon ng gabi, sa auction na iyon. Hindi ko rin alam. Binigyan siya ni Jing Shenge ng kung anong pampatanggal ng isip para mapasaya siya. Si Jing Shenge ay bumili ng lahat ng koleksyon sa auction. Lalo na ang palagi mong hinahangaan na iyon. Kwintas ng puso ng karagatan. Ni hindi man siya kumurap sa'yo. Binilhan niya pa nga siya. Lahat ng iyon ay naitala. Kahit ang Heart of the Ocean ay ibinigay niya rin sa kanya. Totoo talaga. Maraming tao ang nakakita noon. Bago pa man si Brother Jing Shen, napakakalma daw niya talaga. Mga taong may katinoan. Ngayon ay naakit pa ng isang babae. Na para bang nalilito na. At malaki pa ang gastos. Talagang hindi ko na kayang panoorin pa. Kaya sinabi ko na sa'yo. HMP, gusto kong makita. Anong klaseng babae ito? May ganitong kalakas na kakayahan. Lin Xingchen, gusto ka ni Brother Jing Shen. At ano ngayon? Ayaw ka ni Old Man Pei. Ikaw pa rin. Hindi ka makalampas sa pintuan ng Pei family. Lolo, bakit po kayo nandito? Nasa loob si Ginoong Pei. Tama ba? Yung babae ba ay nasa loob? Anong babae? Oh, ang tinutukoy niyo ay si Ginang. Lin, kasama niya ang bata. Nasa lounge siya. Lolo, tingnan mo ang iyong posture. Nagalit ka na sa akin. Siyempre, nagalit ako. Kung hindi ako dumating, baka ang buong pamilya Pei ay ibigay mo na, nang walang laban, sa babaeng, hindi mo kilala. Kapatid na Jing Shen. Lolo Pei, ginagawa ito para sa iyong kabutihan. Yung si Lin Xingchen, hindi kasing simple ng itsura niya. Sa labas, lumalapit siya sa iyo, tiyak may ibang motibo siya. Makinig ka na lang sa lolo mo. Wala kang karapatan dito. Makinig ka sa lolo mo, Jing Shen. Yung mga cute na bata. Siguradong magugustuhan mo, Lolo. Kayo. Ano ang tawag niyo sa akin kanina, Lolo? Lolo Pei, huwag kang magpapaloko. Sa mga batang iyon, sanay silang gumamit ng mga ganitong paraan para magpanggap. Na mabait at kawawa, mga bata pa lang iyan. Anong mapapaniwala mo sa akin? Kanina lang. Bakit? Gusto mong tawagin akong lola at lolo mo? Kasi ikaw ay lolo namin, tatay namin. Kasi alam ko, na maaaring ang lolo niya, ayaw nila sa atin. Ayaw ba ni lolo na kilalanin tayo? Si lolo ba? Ayaw kay Sugar Bean. Ginoo Pei, kaya bang kilalanin si Lin Xingchen? Paano naman posible? Kayo mga batang walang hiya. Ay nako, mga munting mahal ko. Anong sinasabi mong salita? Lolo, bakit naman hindi ka magugustuhan nila? Jing Shen, makinig ka mabuti.
Kung hindi ka magpapakasal sa ina ng mga batang ito, hindi kita tatanggapin. Ikaw, apo. Imposible, Lolo Pei. Paano mo maaring payagan si Kuya Jingshen na magpakasal sa ganitong babae? Hindi siya karapat-dapat sa pamilyang Pei. Karapat-dapat siya, at ang manugang ng pamilyang Pei ay dapat lamang na nanay ng mga bata. Lalim ng tanaw, kung hindi mo kayang gawin, kailangan talagang maging matigas, mag-asawa ng babaeng may apelyidong Lin. Tinatanggap ko ang nanay ng batang ito, gagawin kong apo. Itong mga munting kayamanan, inaalagaan ko sila buong buhay ko. Gayunpaman, tawagin niyo pa rin akong lolo, walang kulang. Talaga, ang saya naman. Ang lolo ay napakabuti. Lolo. Maaaring wala kang pagkakataon na ito. Tanggapin ang pagiging apo na ninang. Mga anak, uminom kayo ng kaunting juice. Anong nangyari? Lolo. Gusto kong pakasalan. Ang nanay ng bata. Si Lin Shengchen. Si Pei Jingshen. Anong sinasabi mo? Ikaw iyon. Yung nasa coffee shop. Magaling sa pakikitungo. Isang mabuting puso na babae. Ikaw at ang mga bata. Oo, tama, tama. Lolo, yung tayo at si Mommy. Maganda at magaling si Mommy. Gusto ko si Mommy at si Lolo. At si Daddy din. Sige, sige, ikaw pala yun. Tama na. Deep focus Sa wakas nagawa mo na ang isang bagay na may pagkaintindi. Itong ginan kong apo. Kailangan niyang pakasal agad-agad. Paano nangyari ito? Hindi pwedeng mangyari to. Lin Shengchen, ano ba talaga ang ginamit mong panghihikayat? Bakit pati si Grandpa Pei, lahat ay sobrang pabor sa'yo? Bakit lahat ng tao ay gusto ka? Bakit lahat ng tao ay gusto ka? Lin Yuru, tama na, nag-iingay ka na. Huwag mong bulihin ang mommy ko. Tita, ang itsura mo kapag nang bubali ay pangit. Lahat ng nangapi kay mommy, umalis na kayo. Ayaw ni Tang daw sa masamang tiyahin. Walang hiya. Sa teritoryo ng pamilya Pei ko ito. Nigam daring kayong saktan ng aking manugang. Ganito ba ang asal ng pamilya Lin? Totoo ba ito? Security, pumunta kayo sa opisina ko agad. Ihatid si Ginang. Lin Yuru, palabas sa akin. Mula ngayon, walang utos ko. Hindi siya pwedeng maglakad sa aming Pei City. Gedge Jingshen. Hindi mo pwedeng gawin yan. Gedge Jingshen. Kapatid na Jingshen. Hindi ka maayos. Hindi ka ba natakot sa mga bituin? Basta't nandyan si Lolo, walang sino man ang mang-aapi sa'yo sa hinaharap. Salamat, Ginoong Pei. Wala akong masama. Sa hinaharap, hindi na ito mangyayari muli. Hindi natatakot si Mommy. Papangalagaan ka namin. At si Lolo. At si Daddy. Papangalagaan ka naming lahat, Mommy. Ang pakiramdam ng may nagpoprotekta, mukhang hindi masama. Kahapon, hindi tama si Lolo. Hindi niya dapat tinago sa silid-aklatan. Hindi namin kayo nakita. Humihingi ako ng tawad sa inyo. Pwede ba kayong patawarin si Lolo sa kanya? Pinapatawad ka na namin. Sabi ng mommy, ang pagkilala sa pagkakamali at pagbabago ay isang magandang bata. Kaya ang Lolo ay magtatago pa ba sa hinaharap? Gusto ni Tang daw na makita si Lolo araw-araw. Sige, tinitiyak ni Lolo. Hindi na siya magtatago mula sa inyo para mag-sorry. Iniimbita ko kayo sa isang malaking pagkain. Kahit ano ang gusto ninyo. Starry Depths. Sama ka na rin, pumunta tayo. HMM, ang ganda. Si Lolo ay ang pinakamabuti. Gusto kong kumain ng pritong manok. Sorbetes. Gusto kong kumain sa restaurant na pwedeng umiikot. Gusto ni Tang daw ng matamis na cake. Sige, ano man ang gusto nyo. Tara na. Mga anak, halika, sabihin nyo kay Lolo. Mayroon ba kayong mga bagay na ayaw nyong kainin?
Coriander. Ayaw ng sibuyas. Ay, swerte naman ito. Lalim ng tanaw. Ikaw at ang mga batang ito ay may malalim na koneksyon. Hindi lang sa itsura, kundi pati sa pagiging mapili sa pagkain, ay pareho na pareho. Mga bituin, itong mga bagay na ito, hindi ka rin kumakain. Kumakain naman ako lahat, kaya nakakabahala talaga. Yung pagiging mapili sa pagkain ng mga bata, sino ang sumunod? Nanay, anong nangyari sa damit mo? Hindi ko alam kung kailan. Kumapit. Sasamahan kitang ayusin ito. Huwag na mag-abala kay Ginoo Pei. Kaya ko na ito mag-isa. Walang problema. Sasamahan kita. Kayo muna kumain. Babalik kami agad. Tatay at nanay, bumalik kayo agad ha. Parang sanay na sanay. Talaga bang may ganitong swerte sa mundo? May ganitong pagkakataon ba? Ano ang gusto ni Bauzi? Lolo, bigyan kita ng konti. Gusto kong kumain ng inihaw na hipon. Siyang lolo ay magbibigay sa'yo. Gusto mo bang sabay na ipasabi sa waiter na magdala ng malinis na jacket? Huwag na masyadong abala, gamitin ang tubig, medyo linisin lang, ayos na. Ginoong Pei. Ngayon, kailangan mo bang makialam sa ganitong maliliit na bagay? Kailangan mo bang personal na alamin ito? Tungkol sa iyo. Walang maliit na bagay. Akala ko ba, nasa dati pang posisyon ng anak na babae ng Lin pamilya. Wala na ang malaking puno ng Pei. Kayo, pamilya Lin, ay isang basang putik na hindi may taas. Makipagtulungan. Mangarap ka na lang, magsiuwi na kayo. Huwag niyong hadlangan ang aming pagkain. Mga bagay na may mababang pagtingin sa iba. Hintayin mo at makikita mo. Lin Xingchen. Lin Xingchen. Sana'y ikaw ang dahilan ng pagkawasak ng lahat. Mamatay ka na. Mamatay ka na. Pei Xingchen. Bakit ka? Lagi niyang inaalagaan ang walang kwentang babae na ito. Ginoo Pei, Ginoong Lin. Ito, Chang Feng. Tumawag na ng ambulansya, bilis. Oo. Tara. Pei Jingshen, kamusta ka na? Huwag matakot, ayos lang ako. Basta't hindi ka nasaktan, ayos na ako. Pei Jingshen, bobo ka ba? Jingshen. Pei Jingshen. Pasensya na, kasalanan namin ito. Kung noon, nasa koridor din kami. Tiyak na madidiskubre, yung masamang tao, dahil hindi namin naingatan si tatay. Ayaw ni Tang daw na masaktan si tatay. Lahat ito ay kasalanan ni Tang daw, mga bata. Itataas ang mga ulo, tumingin kay Itay. Tungkol dito, hindi ito kasalanan ninyo. Protektahan ng mommy at kayo, ay isang bagay na handang gawin ni Itay, at ito rin ang dapat gawin ni Itay, pero... Walang pero. Mga bata pa kayo. Hindi nyo kailangan ng proteksyon mula sa tatay. At saka, magaling na tayo. Talagang mahusay. Kayo ang pinakamatatag at pinakamasmart na mga bantay na nakita ng tatay.
Ito ay isang aksidente. Hindi natin maaring, dahil sa aksidenteng ito, ay itanggi ang ating mga pagsisikap. Naiintindihan mo ba, tatay, kaya kailangan mong gumaling agad. Mabilis na gumaling. Ayos. Sang-ayon ng tatay sa inyo. Tiyakin na gagaling agad. Protektahan ang mommy ninyo. Ang ganda, ang ganda. Talagang, napakalaking balita ito. Ang ganda, ang ganda. Talagang napakagandang balita nito. Lolo, kakaunti na lang ang natira sa akin, tinaga ako, nakahiga pa ako dito, hindi ka man lang nagtanong ng ilang salitang nagmamalasakit, diretso ka na lang sa napakabuti. Hindi ba ito medyo hindi angkop? Ikaw, isang malaking lalaki, matigas ang balat, makapal ang laman, para sa minamahal niyang babae, ano ba naman ang ilang sugat? Bakit pa kailangang magreklamo? Bukod dito, kung ikukumpara sa napakalaking magandang balita, ano ang halaga ng sugat mo? Lalim ng larangan, mga bituin. Tingnan ninyo. Ano ito? Ulat ng pagsusuri. Itim sa puti. Siopaw, candy, pudding, tang yuan. Sila ay, na nagmula sa dugo ng pamilya Pei. Ang mahal kong apo. Ito. Anong sabi ko? Ako mismo. Yun. 6 na taon na ang nakalipas. Yung sobrang gwapong lalaki, ikaw nga. Diyos ko. Noong panahon ko, natulog ako, sa presidente ng Pei Group. At nagdala ng sanggol at umalis. Xing Chen. Talagang nakalimutan mo ako. Nang tuluyan Huwag mag-away, mommy at daddy. Oo, napakabuting balita nito. Ibig sabihin nito, tayo ay isang pamilya na. Isang pamilya. Ay naku, magandang bata kayo. Huwag na kayong mag-aaway. Huwag na. Kayong mag-ama. Sobrang saya lang talaga nila. Hindi lang nila agad na adjust. Sabi mo, kayong dalawa, mga anak nyo na nga, bakit pa kayo naglalaro? Parang hindi kilala ang isa't isa. Ayos na ito. Naliwanagan na ang katotohanan. Masaya ang lahat. Mabilis na. Mag-usap na kayo. Tungkol sa kasal na ito. Kailan ito gaganapin? May ilang tao na. Nakatulog ka na sa akin. Umalis ka na. Nakalimutan mo na ako ng lubos. Hinalikan mo ako pero ayaw mong managot. Ako ito. Ako iyon. Pei Jingshen. Sobrang biglaan ng bagay na ito. Kailangan kong mag-isip ng mabuti. Sige, binibigay ko ang oras ko sa'yo. Pero sa pagkakataong ito, huwag ka nang tumakas pa. Ikaw at ang anak mo. Lahat kami ay magpapasya na. Mag-ingat ka. Malalim ang larangan. Yung sugat mo na yan. Sinabi ng doktor, na kailangan magpahinga ng mabuti. Huwag mabasa. Huwag magpuwersa. Kaya mo bang alagaan ang sarili mo? Hindi ako mapakali, Lolo. Lolo. Walang problema sa akin na mag-isa. Walang magagawa. May mga tao na ayaw akong panagutan. Ay, sa kabila ng lahat, Pei Jingshen, huwag kang magbiro. Sinasabi na naman ni Daddy na walang responsibilidad si Mommy. Mukhang totoo nga si Daddy. Gusto kong si Mommy ang manggalaga. Kailangan ni Mommy na manggalaga. Huwag mag-alala, Ginoong Pei. Hanggang hindi pa gumagaling si Ginoong Pei, ako ang mag-aalaga sa kanya. Sige, may Xingchen na mag-aalaga kay Jingshen. 100% ang tiwala ng tatay ko. Ayos na iyan. Mga anak, hindi na maaga. Matulog na kasama si Lolo. Magandang gabi, Lolo. Magandang gabi, Itay. Inay, alagaan mo si Itay ha. Ginoong Pei, hindi na maaga. Magpahinga ka na ng maaga. Pupunta ako tingnan ang kwarto. Kwarto, mga bituin. Bilang aking personal na tagapag-alaga, hindi mo ba dapat alagaan ng mabuti?
Tapos na, tapos na. Ang mukha na ito ay sapat ng makasalanan. Ang katawan na ito ay talagang umiiral ba? Ang mga abs na ito. Tulong, mukha at mga abs. Saan ako dapat tumingin muna? Maganda ba? Maganda. Kaya, kung gusto mong maging responsable, ipapakita ko sa iyo habang buhay. Responsable. Ako si Lin Shengchen, handang tumanggap ng pananagutan. Ngunit, Ginoong Pei, ang sugat mo. Kung gusto mong maging responsable, walang anuman ito. Anong problema? Maliit na sugat lang ito, hindi ito hadlang. Bahala na. Noong 6 na taon na ang nakalipas, gusto ko na siya. Ngayon, mas gusto ko pa siya. Basta't may anak, nanganak siya ng 4 para sa kanya. Siya na lang sa buhay na ito. Tatay at nanay. Nanay Siyang, mukhang masaya ka ngayon. Lolo at mga mahal sa buhay. Tatay at nanay, kukuha tayo ng marriage certificate ngayon, ha? Ayos na ayos. Sa wakas, dumating na ang araw na ito. Kumuha ng lisensya, tulad ng sinasabi sa telebisyon. Maging tunay na pamilya. Kaya sa legal na aspeto, si tatay mula ngayon ay ang ating lehitimong ama. Kumuha na ng lisensya. Mag-aasawa na si daddy at mommy. Kumuha ng lisensya, kumain ng candy. Tama, kumuha ng lisensya, ang inyong mommy. Sa wakas ay responsable na si daddy. Mula ngayon, tayo ay tunay na isang pamilya. Magkasama tayo magpakailanman. Lolo, magkasama tayo magpakailanman.